Magandang araw pong muli mga kaibigan at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin at bigyan ng komento itong naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada tungkol kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Ito po ay pagkatapos ng hearing kahapon. Ituloy muna po natin ito. Sinungaling, polluted source. Sinungaling daw po. Sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanya superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasa yung dokumento. Di nasa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yun. Well, it is the call of the chair of Public Order, Senator Bato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung ano, na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. That I do not know. I am not sure about it. Yeah, possible. There's a big possibility about it. Dapat sir na yung ganong klase na nag-i-leak ng classified dapat yung panagutan. Meron tayong batas tungkol dyan. I read, in my opening statement, I read that yung charge dun sa mga nagkakalat ng mga false testimonies, etc. etc. Sa akin palagay dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan dahil wala naman talagang wala siyang ebidensya. Okay? Nilagay niya ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. Parang hindi mo naman alam po yata, Senador, na pati nga yung PDEA, hindi alam kung anong nangyayari sa paligid nila at pati yung PDEA, kinukuberan yung presidente nyo. Well, as far as I am concerned, I have already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Maricel Soriano. Hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. Will this affect the credibility ng Senate hearings kapag may mga ganyan? In fairness naman kay Senator Bato, what he wants is to know the truth. Yung buong katotohanan lang naman ang gusto niya. Wala naman siya pinapanigan. With all due respect kay Senator Bato, wala naman siya pinapanigan. So yan po yung naging parte ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Ituloy naman po natin itong bahagi ng hearing kahapon kung saan tinatanong ni Senator Estrada si Morales. Ito po yan. Pinigay sa akin. Noong hinire ka ng PDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PDEA that you do not have any unbroken service.
in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kami, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron ako kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para papasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka... dito po sa naging pagtatanong ni Senator Estrada, mapapansin po natin, parang siya mismo hinuhulaan niya yung gusto niyang itanong eh. Parang hindi niya alam yung proseso ng recruitment at saka requirements ng mga dokumento. At ang pinipilit niyang palabasin, may nagbacker lang kay Jonathan Morales kaya nakapasok sa PIDEA. So ito pong ganitong sinasabi o ginagawa ng isang senador na nag-iimbestiga para pong nasa barangay tanod lang ng level nila. Parang hindi niya yata binasa muna yung mga kailangan itanong o alamin kung ano yung mga proseso ng pagtatanong o ano ang mga dapat itanong sa witness. At para bang isinentro na lang niya ang kanyang utak doon sa pagsira sa pagkatao ni Jonathan Morales. Ituloy po natin ito. Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PIDEA. Kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police commission officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, kupal. Tingnan po natin ang reaksyon ni Senator Estrada habang nagtatanong, habang nagsasalita si Morales. Parang hindi siya mapakali o iba yung kanyang direksyon. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko.
Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi Magan ng tawag dyan. Your Honor, tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, Magan, stricto. Ibig sabihin ng Magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes, Your Honor. After nung 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric. Because I think he kept a copy. Siya siguro nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has Unahin natin mo lang sila doon. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before. So ayan po, nabanggit po ni Jonathan Morales kanina yung tinatangkang panunuhol ng isang James Kumar at ni Lisa Marcos, pero mukhang ni hindi man lang po nagkibit ng balikat o nagtanong si Jinggoy Estrada tungkol sa mga tao na ito. At ito po, ituloy natin yung paninira niya kay Jonathan Morales. The Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga, in violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. You want to say something? Yes, Your Honor. Morales? Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na pumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, pinadownload ko po dun sa kamag-anak ko. Ito po nga appointment ni Director Editario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, yung inano ko lang po, Your Honor, yung lilik ng dokumento. Pangalawa, meron po ako Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification? Ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Pirmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Atty. Delgado. Nagmula po yung So putulin na lang po natin dito at makikita po natin na
umalis na si Jinggoy Estrada at mukhang ayaw niyang marinig yung mga sasabihin pa ni Jonathan Morales. Naging katawa-tawa siya kasi kailangan pa siyang pangaralan ni Senator Bato at ni Morales. Tungkol naman po dun sa nabanggit na Jay Kumar, panoorin naman po natin itong bahagi nung naging pahayag ni Miss Maharlika. Itong picture ni Liza, yan, sa The Court yan. Restaurant. Okay, yan daw si Kumar. Okay, James Kumar, na siya ay sekretary ng VACC. Ito ba, Jinggoy? Kasama mo rin si Kumar? Oh, sino yung mga yan? Kaya naman pala mga putragis, ayaw magsalita. Oh, ano yan? Campaign donor? Campaign donor ni Marcos Jr. yan eh. Oh, yan ba? Now you know kung bakit walang kwenta ang ating gobyerno? Because so obviously si Jinggoy Estrada ay tinanong ko nga doon sa nabayaran ka na rin ba? Tingnan nyo. Okay, putuloy na po natin dyan at medyo nagiging masalimot na yung tinatakbo ng mga usapan at investigasyon. Balikan po natin si Senator Estrada at saka si Morales. Sa mga pagtatanong po ni Senator Estrada kay Agent Morales, maliwanag naman pong sinasagot niya, although sinasabi niya yung iba hindi niya kabisado dahil wala siyang hawak na dokumento. Pero yung meron siyang hawak na dokumento, kaya niyang sagutin. At mukhang hindi po yun ang direksyon ni Senator Estrada. Ang direksyon talaga niya ay sirain si Jonathan Morales. Doon po sa naging pahayag niya doon sa interview, diretsahan na pong sinabi ni Senator Estrada na si Morales ay sinungaling at hindi pwedeng pagkatiwalaan at siya rin daw ang nag-leak ng mga dokumento. Ito po ay sa kabila ng pinakita niyang sulat kay Senator Estrada na sumulat siya kay General Lasso para sabihin at humingi ng isang investigasyon tungkol doon sa lumalabas na dokumento. Ngayon po dito sa isa pang medyo masalimuot ng nabanggit ni Jonathan Morales, itong tangkang panunuhol. At sinasabi po niya ito ay na-record, nakuna ng CCTV. At nabanggit niya po yung pangalan ni Jay Kumar at saka ni Lisa Marcos. Pero hindi po binigyang pansin ito ni Senator Estrada. At ang nangyari nga, habang nagpapaliwanag kanina si Morales dun sa mga kaso namang sinasabi niyang kaso ni Morales, umalis na po siya. Ngayon po, itong si Miss Maharlika naglabas ng larawan na kung saan ay kasama ni Senator Estrada si James Kumar at saka si Lisa Marcos. So, pag atin pong i-analisa, napakasimple o napakadaling isipin na si Lisa Marcos ay asawa ni Bongbong Marcos. At si Lisa Marcos ay may kaugnayan kay James Kumar. Kasi ito daw si James Kumar ay BACC Secretary, yung Volunteer Against Crime and Corruption. At dito po base sa pinakikitang larawan ni Maharlika, si James Kumar ay kaibigan din ni Jinggoy Estrada. So, pag atin pong i-analisa, inaabogado ni Senator Estrada si Bongbong Marcos. Bago po natin makalimutan, ito pong si Senator Estrada ay convicted sa isang kaso ng bribery at siya po ay kasalukuyang nakakalaya lamang dahil siya piyansa. So pag atin pong pagdidikit-dikitin, may rason kung bakit ipinagtatanggol ni Senator Estrada si Bongbong Marcos. Inaabogaduhan niya si Bongbong Marcos para sabihin hindi totoo o hindi siya involved sa droga. At sa isang banda, parang sa ginagawa niyang ito, hindi malayo na posibleng abogado niya rin si Lisa Marcos para naman ipa-acquit yung kanyang
conviction doon sa bribery case. Di po ba? Parang magkakadugtong lang. Parang kaya ganito ngayon si Senator Estrada, kaya hindi na siya tumitingin sa tama dahil meron siyang direksyon. Kailangan niya ring mawala yung kanyang pasan-pasan na bigat, yung kanyang kaso na anytime ay pwede siya talagang makulong ng tuluyan. At kailangan niya siguro, kailangan niya ngayon ng magdidepensa rin sa kanya. At alam niyo naman ang labanan sa ngayon. Kapag malapit ka sa, sabi nga kapag malapit ka sa kusina, palagi kang nakakahawak sa kutsara at plato. So, hindi po maaaring para pong ganun ang ano. At saka kung titingnan po natin, ang ginawa ni Senator Estrada ay hindi investigasyon, kundi pag-upo pa lang niya, pagtanong pa lang niya, ang intensyon niya talaga ay sirain at ibagsak yung kredibilidad. At siya po ay nagsilbi na ring hukom na humatol na ikaw, Jonathan Morales, ay isang sinungaling at hindi pwedeng pagkatiwalaan. So yan po ang naging direksyon ni Senator Estrada, na kung tutuusin po ay napakalayo o hirap maunawaan ng mga tao sapagkat sa kanyang kalagayan bilang isang senador, dapat ang seguridad ng bansa ang kanyang iniisip. Dahil ba si Jonathan ay may nakabimbing kaso ay sinungaling na, pero siya na may nakahatol na kaso ay nagsasabi ng totoo. So yan po ngayon ang tanong. Sa tingin ko po, ito ay nagpapakilala lang na yung mga ganitong opisyal, alam na natin ang gagawin sa mga susunod na eleksyon. Hindi na po dapat nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon pa ito ng posisyon sa gobyerno. Kasi kung ganito palagi ang magiging sitwasyon na pagka may malaking problema, lalo sa ngayon, ang nakasalalay ay Pilipinas talaga dahil ang namumuno ay kumbaga ay pinagbibintangang involved sa droga at gumagamit ng droga at may mga ebidensyang ipinakikita. Pero sa imbis na resolve nila yung kaso o yung problema ay parang pinalalaki pa nila. At ito ngayon, paano natin nila itatanggi itong naging isa pang pagbabunyag ni Jonathan Morales ng panunuhol ni James Kumar at saka ni Lisa Marcos. Anyway, makikita po natin ito sa mga susunod pang hearing at sana po sa susunod na hearing mapatawag din itong dalawa, itong Lisa Marcos at itong Jay Kumar, para po mas maliwanag ang lahat. Hanggang dito na lamang po at paki-like and subscribe na lamang po muli.